May anino ng madre sa itaas ng simbahan. Linggo noon, kaya nagsimba kami ng pamilya ko. Gabi na ang misa dahil espesyal na okasyon. Tahimik ang paligid ng simbahan, tanging ilaw lang mula sa mga poste at kandila ang nagbibigay liwanag. Habang nakaupo kami, napansin kong biglang dumilim ang harapan ng simbahan. Akala ko, ulap lang na dumaan sa buwan. Pero nang tumingala ako, may nakita akong kakaiba. May anino ng isang madre sa ibabaw ng simbahan. Hindi siya malinaw. Anino lang talaga. Pero kitang-kita ang hugis ng belo, ang mahabang damit, at ang tindig na parang nakatayo siya sa bubong. Hindi siya gumagalaw. Nakatanaw lang pababa, direkta sa loob ng simbahan. Kinurot ko ang braso ng kapatid ko. Akala ko, guni-guni ko lang. May nakita ka ba? Bulong ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingala lang din siya. Tapos bigla siyang napahawak sa kamay ko. Nakikita mo rin, mahina niyang sabi. Mas lalong kumabog ang dibdib ko. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakakita. Habang nagpapatuloy ang misa, unti-unting humahaba ang anino. Parang gumagapang sa pader ng simbahan. Parang may hinahanap. Parang may minamasdan. Napansin ko ring may mga matatandang biglang nagrosaryo. May isang babaeng lumabas ng simbahan na parang naiiyak. Walang nagsasalita pero ramdam ang kaba. Pagkatapos ng misa, tinanong namin ang isang matandang lalaking tagabantay ng simbahan. Hindi na siya nagtaka nang ikwento namin ang nakita. Tahimik lang siyang tumango. Matagal na yan, sabi niya. Aswang na madre raw yan. Lumalabas tuwing gabi. Hindi para manakot, kundi para pumili. Pumili ng ano? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa itaas ng simbahan. Pagtingin ko roon, wala na ang anino.